Breaking news! Pag nambabastos ka babastusin ka rin talaga. Ito ang mariing pahayag ni Senador Robin Padilla, matapos niyang punahin ang hakbang ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na gumawa ng caricature ng Chinese President kaugnay ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Sa plenary session ng Senado nitong Lunes, January 26, tahasang tinukoy ni Padilla si Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG sa WPS, at pinayuhan ito na huwag nang ulitin ang paggawa ng caricature na kamukha ng presidente ng China na si Xi Jinping. Ayon sa senador, hindi tama para sa isang opisyal ng gobyerno, lalo na ang isang unipormado na gawing katatawanan ang pangulo ng ibang bansa, kahit pa may tensyon sa pagitan ng dalawang estado. Nilinaw ni Padilla na hindi niya kinukonsinti ang umano'y pambabastos ng Chinese Embassy in Manila sa mga opisyal ng Pilipinas. Gayunman, iginiit niyang hindi rin tama ang pambabastos mula sa panig ng Pilipinas, dahil natural lamang umano na ipagtanggol ng isang bansa ang sarili nitong pangulo. Ang pahayag ni Padilla ay kaugnay ng naging paninindigan ni Tariela na hindi siya hihingi ng paumanhin sa pamahalaan ng China kaugnay ng nasabing caricature. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita ng gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan, okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty
ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag nating tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, ay pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya niya lamang po, sana, pagsabihan din po natin yung mga unipermadong personel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech nang wala kang gagawing karikature o katatawanan ng isang Pangulo ng bansa. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya.
Matatandaang noong Enero 14, nag-post si Tariela sa Facebook ng larawan mula sa isang dialogue series kung saan makikita sa likuran niya ang mga satirical at AI-generated image ni Xi Jinping na may nakasulat na Barry China remains to be bully. Giit ni Tariela, hindi naman niya tahasang binanggit ang pangalan ng Chinese president sa naturang post. Sa kabila nito, nanindigan si Padilla na may mas mahinahong paraan ng pagpapahayag, lalo na sa usaping may kinalaman sa ugnayang panlabas at soberanya ng bansa. Para sa senador, ang diplomasya at respeto, kahit sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, ay mahalagang sandigan upang hindi lalong lumala ang sigalot sa pagitan ng mga bansa. Sa isa pang pahayag, direkta niyang inanyayahan ang lahat ng panig, kabilang ang Chinese Embassy in Manila na tapusin na ang bangayan at simulan ang mas mahinahong diplomasya. Naniniwala si Padilla na ang magandang relasyon ng mga bansa ay nabubuo sa bukas na komunikasyon at paggalang, hindi sa palitan ng insulto. Sa huli, iginiit ng senador na hindi lahat ng problema ay kailangang patigasin sa komprontasyon, at may mga pagkakataong ang tahimik at mahinahong pag-uusap ang tunay na solusyon. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.